So ito yung problema sa isang sari-sari store. Nawawala yung mga bote. At ilan na to? Ang dami nang nawawalang case. Ayan. Walang case. Wala nang naman. Saan kaya nagagaling guys yun? Mahal pa naman depositin to. Oh. Wala na saan na yung laman ng mga to. Ayos-ayusin natin guys. Wala tayong dami nating ayan, ito yung mga bote natin. Medyo matumal guys yung ating Red Horse dahil alam natin na malapit ng bakit. Is lang tayo, makaka-recover din tayo. Makaka-recover din yung ating tinda. Lahat ng tiyama. Tutok ng tiya. Ang benta natin ng isang stallion guys ay 55 na. 55 na ang benta natin sa stallion. Ang benta natin dito sa 500 ay 60 na guys, 60. So ang deposito nito ay 10 pesos na pag nag-deposit tayo dito. So yan, ayusin natin dahil mamimili tayo mamaya. Yeah. Yun. So ayun guys, ang ating problema dito sa sari-sari store, lalo-lalo pag may katabi kang tindahan, tabi-tabi kayo, pare-parehas kayo ng paninda, mga alak, mga coke, ay talagang nagkakasulutan po talaga yung mga bote diyan. Kahit tayo ay nagpapadeposit guys, ay 3 months pa lang yung ating mga case. Nakita nyo naman napakaraming walang laman. So di ko alam kung saan na nagpupunta yung ating mga bote guys, dahil pag may okasyon sa kabilang bahay, bibili dito sa amin, tapos yung iba bibili din sa kabilang tindahan para daw pair. So ang nangyayari dun sa mga bote natin guys ay hindi na natin malaman kung saan sila nagpupunta. Minsan sinusundo pa natin yung mga bote natin, tapos pag sundo natin doon pala napunta doon sa kabila na. So ganun po yung nangyari sa tindahan natin. Nakailang beses na po tayong tawag nito, nagdeposito doon sa ating ahente. So malaki po yung kalugihan po natin pagka ganun po yung nangyayari. So napakahirap po kontrolin yung ating mga bote ngayon. So alam ko lahat ng mga tindahan dyan ay related dyan. Kahit nagpag-deposito pa tayo, binigyan po natin ng deposito nito. Minsan yung pupunta natin yung customer sa atin, kukunin yung deposito, ay hindi pala sila bumili dito sa tindahan natin. Yung mga wais na customers natin, may daldalang bote, kukunin yung deposito, pero hindi pala dito sila bumili guys. So ayun yung mga nagiging na-encounter natin dito sa ating tindahan guys. So super sugod naman guys yung ating tinatawag na soft drinks ngayon. Medyo nagkakawalaan po kami ng supply ng soft drinks. Medyo may limit lang po yung ating pagkuha ng soft drinks sa ahente natin dahil kinakapos po sila ng oras na magdi-deliver dito sa atin. Kasi dati twice a week, ngayon once a week lang po. So ayun lang po yung ating tips ngayon. Ingatan po natin yung mga bote, yung mga case. Marami na po akong na-vlog pa noon na nangyayari na yung ganon. Pero hindi po talaga maiwasan talaga, kahit magpa-deposit po tayo ay talagang hindi binabalik yung mga bote natin. Minsan bumabalik naman yung bote natin, ay hindi naman sila dito bumibili. So ayun po yung sakit ng mga Pinoy ngayon. So napakahirap po kontrolin yung mga bote, lalo kung halimbawa 4 na kayong makakatabi na tindahan dyan, ay dyan pa nagsisimula yung away kapag sinulot-sulot ng bote. Nakakaya rin naman sabihin mo dun sa kapwa mo tindahan na bote ko yan, sa akin yan. So may Pepsi ka dito, may Pepsi din doon, may Coke ka dito, may Coke din doon, may mga tawag dito, may mga sting ka na bote, mayroon din yung sting sa kabila. So ayun po yung napakahirap guys. So ayun, ang mga update po natin dito, mga bentahan po natin dito sa mga Red Horse natin. Yung ating 500 ay benta po natin dito ay 60 pesos na guys, dahil mahal nga po yung ipapalamig pa natin. Tapos yung ating mga
Samig Light ay 55 pesos po yung ating Samig Light. Samig Apple ay 55 po yan. Tapos yung ating Stallion, yung maliit na Red Horse ay 55 pesos din po yung ating benta dyan. So ayun, sana hindi po tumaas ulit before mag October, kasi alam naman natin tuwing tawag dito pagpasok ng Berber ay tataas po yung lahat ng ating mga alak. So ayun guys, yung update po natin dito, yung mga ganito po natin, update po natin dito sa mga Sting ay 25 pesos na po ang benta natin dito. So medyo mabilis po yung mga soft drinks and energy drink natin. Ang Mountain Dew, ang update po natin dito ay 25 pesos na yung ating benta dito. So tulad nga ng aking sinabi, lahat ng mga ganito ay 25 pesos na guys. So ayun guys, tulad nga po yung ating sinabi, ay ingatan po natin yung ating negosyo, yung ating tindahan, yung ating sari-sari store. Kahit maliit lang to guys, ay kumikita po yung ating tindahan. Kaya na pong i-sustain yung pang-araw-araw na ginagastos mo sa pang-araw-araw. Basta wag ka lang pumaluho. Ako po si Lionel Subac 97 Vlog, at dati po akong OFW. At tulad nga po yung mga binablog po natin, ay napapatunayan ko po guys na kumikita ang isang tindahan. So kung napapanood nyo yung mga previous vlog ko, kung gaano karami ang ating customers, ay tuloy-tuloy po yan pagka mga rush hour. So malit lang po yung tindahan natin, pero continuous po yung ating pagre-refill. Yung ating stock ay tuloy-tuloy lang po. Tulad nga ng binibigay kong tips sa inyo dati, takot po akong umuwi dito sa Pilipinas kasi iniisip ko na baka wala akong panghanap buhay o kaya gugutumin ako dito sa Pilipinas. Pero bago ako umuwi ay pinaghandaan ko po talaga yung pag-uwi ko dito. Nag-ipon po talaga ako. Yung mga halos 7 months na sahod ko ay inipon ko yan bago ako umuwi. So kasi natapos na po yung kontrata ko sa mga OFW dyan na natatakot na umuwi, nag-TTNT, nagbre-break contract. So masakit man sa kalooban na mapalayo ka sa mga anak mo. Pero ito po yung sinasabi ko sa inyo guys, magsimula po kayo ulit dito sa Pilipinas, tanggapin nyo po yung katotohanan, gumawa po kayo ng aksyon para kahit papano ay makapagsimula kayo ulit kahit maliit na business lang. At mahirap po sa mahirap yung sa simula, pero kagaya sa akin ay nagawa ko rin naman po guys ito. Mayroon din akong extrang trabaho. So hindi ko po nagagalaw yung kita ng ating tindahan, at ito po yung ating pinagpapasalamat sa Diyos dahil magsimula bali 4 years na po itong tindahan natin ay hindi pa namin nakukuha yung profit nitong tindahan namin. So ayun po yung kagandahan kapag mayroon po tayo ibang other source of income at hindi po tayo natatakot na maliit ang benta. So kagaya ngayon, itong buwan na to ay nakakaranas po tayo ng tagtumal, ay mayroon po tayong pang sustain. Hindi po natin nakukuha yung profit nito kahit maliit lang po yung benta natin. Kapag matumal ay hindi po tayo nangangamba na mawawalan ng cash flow kapag may dumating na mga ahente. So ayun po yung tip natin. Kapag kayo ay OFW, pag nagtindahan ka malapit sa bahay mo, pwede kang mag-alaga ng alagang baboy, mga manok, ay pwede mong pagsabay-sabayin yan guys, kasi ang tindahan naman habang binabantayan mo ay pwede mo siyang isasabay yung mga ganong business. So malaking tulong po yung ating tindahan sa atin para makapag-ipon. Huwag din po tayong gumastos ng sobra-sobra, kasi halimbawa nakapagbenta po tayo ng 5,000 ay mayroon na po tayong 500 na profit at may 500 din ng profit yung tindahan. So 50-50, hati-hati kayo. So wag po tayong gagastos ng lampas ng 500 guys. So ayun po yung ating tips, dahil napakataas na po yung bilihin ngayon. Napakalit lang po yung 10,000, mga 3 box na lang. Yung 10,000 na groceries ay napakalit na lang guys. So ayun po yung nararanasan natin dito sa tindahan. Tapos mawawalan pa tayo ng mga bote, yung mga case po natin ay malaking logi po yun sa atin guys. So ayun po ang ating tips ngayon. So sana wag po tayong magpapakawala ng malamig na tubig dito sa malamig na soft drinks sa chiller natin. Check po natin yung chiller natin bago magsarado ng gabi, dahil malakas po ang konsumo ng chiller kapag bukas sarado kapag araw na.
kasi maglalagay ka pa ng hindi malamig, ay tuloy-tuloy po yung under ng chiller natin. Kailangan dapat ay sa gabi ka na maglagay ng soft drinks para hindi po siya masyadong sarado bukas. So ayun, tipid-tipid lang po muna tayo guys, kasi tulad nga ng ating sinabi, papasok naman po yung opening. So magiging busy na naman yung ating tindahan, kasi kaharap lang po natin yung daycare, yung court, at saka yung school. So maging busy na naman po tayo. So gagawa na naman po tayo ng action. Yung ating strategy dati ay ganun din yung ating gagawin guys. So super sugod naman, shout out sa lahat ng ating mga viewers. So sana ay maging tuloy-tuloy po ulit yung ating pagbablog. So ingatan po natin ng munting negosyo. Malapit na naman po tayong filing ng tax filing sa BIR ngayong second quarter guys. So mahalaga po tayo na mayroon po tayong permit sa business natin na sari-sari store ngayon. Hindi na po kagaya dati na pwede po tayong mag-put up ng business kahit maliit lang, ay required na po ngayon ng BIR kasi nag-iikot-ikot na po si LGU sa barangay. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys, ay ingatan po natin ulit na ako, ingatan po natin yung ating business, kasi dito po tayo kumukuha ng pang araw-araw na gastusin. So hanggang susunod na vlog, bye!